Back to work na ulit ngayong Lunes, kaya ang marami nating kapatid na nag-celebrate ng holiday sa probinsya, balik Metro Manila na. Silipin po natin ang sitwasyon sa Cubao Bus Terminals kung saan live na magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, marami pa rin bang pasahero na ngayon pa lang magsisiuwian? Angela, tapos na nga ang bakasyon mode ng marami sa ating mga kapatid. Kaya naman simula kaninang umaga ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kapatid nating nagsiuwian mula sa kanilang mga probinsya. Karamihan dyan ay mga biyaheng mula sa Zambales, Camarines Norte, Camarines Sur, Pangasinan, Naga, Tarlac, Baguio at iba pa. Ang ilan sa mga pasaherong nakausap natin kanina ay nagsimula kaninang madaling araw pa nag-abang ng biyahe at nagbabaka sakaling makarating dito sa Metro Manila ngayong umaga para makahabol na sa kanilang mga trabaho at sa eskwelahan. Ngunit ang karamihan daw sa mga buses doon sa kanilang probinsya ay fully booked na o pahirapan ng sumakay. Kaya naman ang karamihan sa kanila ay napilitang sumakay sa mga biyahe ngayong umaga pa lamang pabalik dito sa Metro Manila. Ang ilan nga sa kanilang nakausap natin, Angela, napilitan ng lumiban sa klase at sa kanilang mga trabaho dahil hindi na nakaabot ngayong umaga pabalik dito sa Metro Manila. At ayon naman sa pamunuan ng bus terminals ay pinakamaraming dagsa daw talaga ng mga pasaherong bumalik dito sa Metro Manila ay simula kahapon hanggang gabi dahil nga nagkakabul sila ng oras para makabalik ngayong araw sa kanilang mga trabaho. Bagamat may mga dumadating pa rin naman ngayong mga pasahero ay hindi na ito kasing dami kumpara kahapon. Ngunit inaasahan daw na dadami pa rin yung dagsa ng mga pasaherong pabalik mamayang hapon. At pagdating naman sa ilang mga kapatid nating pabalik naman sa kanilang mga probinsya, marami pa rin mga nakapila ngayon para mag-book ng kanilang mga ticket. At ito nga, Angela, kung makita sa aking likuran ay puno pa rin yung mga upuan dito. Nag-aabang sila na makabalik at makasakay ng mga bus pabalik sa kanilang mga probinsya. At ayon sa nakausap natin kanina, fully booked na yung aircon buses natin pa Camarines Sur at Camarines Norte hanggang mamayang gabi. Pero kung may mga chance passengers lang, ay makakasakay pa rin naman sila, ngunit non-aircon buses na yung kanilang maaabutan. At kung ikukumpara naman daw noong bagong taon na kung saan ay talagang punuan yung mga bus at nagkailangan naglaan ng extra buses para lamang makasakay, ngayon daw ay mas makakasiguro daw na makakasakay daw yung ating mga pasaherong pabalik sa kanilang mga probinsya dahil sapat yung mga bus na meron ngayon pabalik sa kanilang mga probinsya. At pagdating naman sa seguridad dito, Angela, patuloy yung kanilang paghihigpit at patuloy yung kanilang inspeksyon sa mga gamit, partikular sa mga bagahe. At patuloy yung kanilang pagpapaalala na huwag nang dalhin yung mga pinagbabawal na mga gamit gaya ng mga matutulis na bagay at mga flammable at mga puputok ng mga bagong taon. Huwag na raw po yung dalhin dito sa mga terminal upang hindi magkaaberya sa kanilang mga biyahe. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Tuloy-tuloy din ang dating ng provincial buses sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX. Para po sa update, magbabalita naman live mula sa PITX si Francis Rivera. Francis, kumusta dyan? Angela, patuloy ang pagdating ng mga bus mula sa mga probinsya dito sa mga terminal ng PITX. Senyales yan na nagsisibalikan at nagsisiuwian na ang mga main character matapos ang holiday season. Mula nga dito sa aking likuran ay makikita nyo na halos medyo makapal na ang volume ng mga pasaherong nag-aabang sa kanilang mga biyahe. Ito kasi yung mga biyahe papuntang Bicol at sila yung mga pasahero o yung mga kapatid natin na nagbakasyon dito sa Metro Manila at uuwi na sa kanilang probinsya. Ikot ko kayo dito, Angela. At kitang-kita rin naman sa kanilang mga daladalang mga bagahe, no? Bukod nga doon sa masasayang memories, talagang daladala rin yung mga pasalubong na mula dito sa Maynila na dadalhin nila doon sa kanilang probinsya. So dito yung gate kung saan yung mga biyahe papuntang Bicol. At doon naman sa may kabilang gate, no, makikita rin natin yung mga kapatid natin na nag-aantay rin ng kanilang biyahe para naman doon sa mga papuntang Samar. Angela, ayon sa ilang bus company dito, ilang pasahero naman din ang sinulit na yung weekend. Kaya mula nung Friday, Saturday, and kahapon, Sunday, umuwi na sila. At nagsidatingan na rin yung iba dito sa PITX. Wala pa naman tayong naitatalang fully book na biyahe sa mga oras na ito. At syempre mahigpit pa rin ang seguridad dito sa PITX at
Kaya nga, no, makikita natin talagang binubuklat at iniisa-isa nila na buksan itong mga bagahe ng mga nagsisidatingan na mga pasahero at papasok dito sa loob ng terminal. Ayon naman sa pamunuan ng PITX, Angela, nag-exceed na raw sa expected passenger nila ngayong taon, yung from 3 million dahil nakapagtala ang PITX ng 3.25 million passengers na bahagyang tumaas yan mula last year na 3 million 0.5 lamang ang nakuha o naitala nila matapos nga ang holiday season. So Angela, dito tayo sa gate kung saan nga yung mga biyahe papuntang Samar at Pabisayas. Ganun din, no, makikita rin natin yung mga bagahe nila na malalaki at madadami. At sila naman yung mga kapatid din natin na nagbakasyon dito sa Maynila na uuwi na sa kanilang probinsya. So ngayon, hinihintay pa rin natin yung iba pang mga bus na magsisidatingan dito sa PITX. Dala-dala nga o sakay nga yung mga kapatid natin na nagbakasyon sa kanilang probinsya. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera.